Pakinggan po natin sa 1:17:1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Ang mga talatang ito po ang nagpapatunay na hindi po nagpakilala si Kristo na Diyos. Subalit siya po ang nagpakilala sa iisang tunay na Diyos. Yon ang ginagamit nila na talata, mga kapatid, para sinungalingan na ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang ang grupo ng Iglesia ni Cristo, kundi lalo na ang Balik Islam. Ginagamit din nila ang Juan 17:1 at 3 para pasinungalingan na hindi daw Diyos ang ating Panginoong Jesucristo dahil pinakilala niya ang Ama bilang only true God. Nag-iisang tunay na Diyos. Kaya ang argumento nila, kung ang ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3, ay ang Ama na nag-iisang tunay na Diyos. At kung ituturo ninyong mga Katoliko na si Kristo'y tunay din na Diyos, ilan ngayon ang nag-iisang tunay na Diyos? Yun ang panlitong katanungan at argumento ng mga ministro. Dahil madalas na ginagamit ito sa mga ministro ni Felix Manalo, ang talatang Juan 17:1-3, mga kapatid, para patunayan na ano daw, hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo dahil may pinakilala siyang nag-iisang tunay na Diyos. At yung nag-iisang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Ngayon, dahil ito'y kanilang argumento para tutulan ang ating aral kaugnay na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao, paano ninyo ito sasagutin? Sa mga kaanib sa INC, mga kapatid, kung sakali pupunta sa inyong bahay at mangaral na may iisang tunay na Diyos, wala naman tayong tutol yan. Pero tutol tayo sa sinabi nilang hindi Diyos si Jesus. Dahil, una, sa Juan Kapitulo 17:1-3, mga kapatid, malaking problema talaga para sa mga ministro at sa INC, yung only, nag-iisa. Na para sa kanila, dahil yung nag-iisa, di pwede na Diyos ang ating Panginoong Hesus. Dahil magiging dalawa na ang Diyos. Idagdag pa ang Espiritu Santo. Kaya magiging tatlo na ang Diyos. Mali. So, yon ang kadalasan na argumento sa mga pampublikong debate sa mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Sino ang pinakilalang nag-iisang tunay na Diyos? Dito, ang Ama. Sinong nagpakilala? Ang ating Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo na ang Panginoong Jesucristo ay nagpakilala sa nag-iisang tunay na Diyos at yon ang Ama. Una, mga kapatid, simpleng analogy. Halimbawa, ikaw lang, only. Ikaw lang ba ang tunay na tao dito? So, for sure, mga kapatid, naisip nila na hindi. Pero, dahil po ba sa salitang only, ibig sabihin, ikaw lang talaga na tao. Kung isasarado ang isip sa salitang only, nag-iisa, yung para sa kanila, wala nang kasama yung salitang only. How about kung tingnan natin ang Genesis chapter 7 verse 23, sa Jerusalem Bible, ito po ang ating mabasa. They were wiped off
the earth, and only Noah was left, and those with him in the ark. Oh, may mabasa diyan na only Noah was left, pero may karugtong. And those with him in the ark. Dahil po ba sa salitang only Noah, yung karugtong na and those with him in the ark, si Noah na talaga wala nang kasama dahil sa salitang only? Bakit ginamit natin ang Genesis chapter 7 verse 23? Dahil napaka-parallel ito sa ginagamit nilang talata sa Juan Kapitulo 17 versikulo 3 na only true God. Dahil may karugtong yung only true God and Jesus Christ. So sa kaso ni Noe, malinaw na ang konteksto only was left. Sa Tagalog, natira, no? Siyang naligtas. Pero may patuloy sa dulong konteksto, mga kapatid. Kaya merong conjunction tulad sa John chapter 17 verse 3, ganun din ang Genesis chapter 2 verse 23. May conjunction. Ano yon? And. So, yung only was left, hindi lang si Noah ang tinutukoy doon, mga kapatid, sa Genesis chapter 7 verse 23. No? Kundi, may conjunction, an. Ano yung an? Those with him in the ark. So, ganun din ang Juan 17, Kapitulo 1, versikulo 3. Pinikilala ni Jesus ang Ama bilang nag-iisang Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi Diyos ang ating Panginoong Hesus dahil hindi siya ibang Diyos sa Ama. Kasama siya sa conjunction an. Si Jesus sa konteksto bilang iisang tunay na Diyos. So ang tanong, lalabas ba na dalawa na ang Diyos? Sa paggamit nila sa Juan Kapitulo 17, 1-3, kung ipakilala natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos dahil ang binanggit diyan only alone, yun po ba ang mabasa, mga kapatid? O na, kung tingnan natin ang mabasa sa Lucas Kapitulo, ginagamit din ito sa mga balik Islam. Oh. Bakit? Lucas Kapitulo 18, versikulo 19. Ito mabasa natin, mga kapatid. Why do you call me God? Jesus asked him. Only God is truly good. Oh. So, yon ang mabasa sa Biblia, mga kapatid. Na why do you call me God? So, ngayon, ang tanong, dahil po ba sa mabasang why do you call me good, only God, dahil may salitang God, hindi na mabuti ang ating Panginoon Jesucristo? Tandaan natin, siya mismo, pinakilala niya sa kanyang sarili na siya'y mabuting pastol. Di po ba? Juan Kapitulo 10, versikulo 16. At kung tingnan natin, mga kapatid, ano po bang ibig sabihin sa salitang only? Meron pang mabasa sa Judge chapter 1 verse 4. Ano po ba ang mabasa natin diyan? Ito. The grace of our God into licentiousness and who deny our only Master and Lord Jesus Christ. Oh, may mabasa diyan na only Master and Lord Jesus Christ. Ngayon, dahil mabasa ang only Master and Lord Jesus Christ, ibig ba sabihin, dahil only Master and Lord Jesus Christ, yung Ama, di pwede na tawaging Master and Lord? Dahil ang only ay tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo?
Mga mahal na kapatid, kung ang Ama at hindi ang ating Panginoon Jesucristo, Diyos. Ama lang. Yung pinakilala ni Jesus sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3. Bakit sabi ng Diyos Ama na ang kanyang anak, Diyos din? Ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Pero, ano po bang mabasa natin dito? Pero isa pa nga na ginagamit nila, kahit ito nasalin, yung God's Word Translation, ginagamit din nila ito. Ito ang mabasa kasi, pinakilala ng Ama, ang ating Panginoon Jesucristo. Hebrews chapter 1 verse 8. But God said about His Son, Your throne, O God, is forever and ever. The scepter in your kingdom is the scepter for justice. Oh, see? Your throne, O God. Sino nagsabi diyan? Ang Ama. So, yung only na totally na yun lang. Wala nang iba. Kundi meron palang iba. At yung iba na yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo na napakaloob sa only true God. Kaya, hindi lalabas na maraming Diyos dahil napakaloob sa iisang tunay na Diyos. Ang problema lang, di sila tatanggap sa Trinity na ang Trinity ay merong iisang Diyos sa iba't ibang tatlong persona. Magkaibang tatlong persona. Okay. At alam nyo ba kung ano pang mga talata na may talata pa mga kapatid na batayan ng mga ministro ni Felix Manalo para pasinungalingan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Ano yun ang talata? Ginagamit din nila yan. Kahit pa mga Muslim, hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit hindi Diyos? Dahil malinaw daw sa unang Korinto, kung ito ang babasahin, ginagamit din nila ito. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 28, na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi kapantay sa Ama. Asan yan mabasa? Ito ang mabasa natin sa unang Korinto, Kapitulo 15-28 mga kapatid. At kapag ang lahat ng mga bagay ay ipinasakop na sa anak, ang anak ay pasasakop din sa Ama na naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang kapangyarihan upang ang Diyos ay mangibabaw sa lahat. Oh, see? Dahil sa paggamit sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 28, sabi nila, o di ba? Napakalinaw diyan sa binasa na si Jesucristo ay hindi kapantay sa Ama, kundi sa talatang yan, siya ay nasa ilalim, mababa ang anak. Then ang Ama ay nangingibabaw sa lahat. So kung si Kristo ay Diyos, dapat pantay siya sa Ama. Sa talatang binasa nila sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 28. So paano natin sasagutin ito mga kapatid na gamit nila ang naturang titulo o Biblia, gamit nila ang naturang Biblia, iba't ibang salin para pasinungalingan ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos dahil sa unang Korinto 15:28 hindi siya kapantay sa Ama. Ang Ama ay nasa ibabaw sa Kanya. Una,
Hindi porket tinutukoy na ang ating Panginoon Kristo ay papasa ilalim. Ibig sabihin sa English, subjected ay ibig sabihin hindi siya Diyos, mga kapatid. Dahil sa salitang papasa ilalim sa Ama. Lilinawin natin yan, mga kapatid. Dahil iyon ang kanilang ginagamit. Una, tandaan natin, kung pag-aralan natin ang teolohiya, theologically speaking, yung tungkol sa relasyon ng anak at ama. Natural, ang anak, papasa ilalim, susunod talaga ang anak sa ama. Dahil relasyon yan ng father and son. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na dahil pasa ilalim ang anak sa ama, ang anak ay hindi Diyos. Bakit? Halimbawa, ikaw anak, natural susunod ka sa ama. Papasa ilalim ka sa ama. Pasa ilalim ka sa tatay mo. Dahil nakataas sa iyo yung tatay mo. Pero, hindi ibig sabihin na dahil susunod ka at pasilalim ka sa tatay mo, hindi ka na tao. Di po ba? Hindi naapektuhan ang pagiging tao mo sa pagsunod at pagpasailalim mo sa tatay mo. Ganon din ang unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 27 hanggang 28. Kaya nga kung tingnan natin ang mabasa diyan sa New American Bible sa Juan Kapitulo 5, versikulo 18, ito po ang mabasa natin, mga kapatid. For this reason, the Jews tried all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father, making himself equal to Father. Yan. Mabasa natin sa New American Version Bible, mga kapatid. Ano daw? Bakit siya gustong batuhin ng mga Hudyo? Not only because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father. And then, anong karugtong? Ang karugtong diyan, making himself equal to God. Napakalinaw. Making himself. So, equal to God. Napaka-klarong nakasulat yan sa Biblia, mga kapatid. At di lang yan. Ano pa mga talata, alam nyo ba? Ano pang mga talata na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Merong nagkomento, mga kapatid. Ito komento niya. Pansinin ninyo. Paano kaya kung hindi binuhay ng Diyos si Kristo? Diyos pa rin kaya sa inyo si Kristo? Yan. Paano daw umano kung di binuhay? Alam nyo, ang nag-comment diyan sa ating uploaded video, nangangamoy talagang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Matapos sinabi niyang sa naturang comment na paano daw kung hindi binuhay ng Diyos si Kristo. Diyos pa ba rin umano para sa atin si Kristo? Na ang tanong, dahil ginagamit kasi nila yung Gawa Kapitulo 2, versikulo 32.
Ito mga kapatid. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Dahil mabasa na ang Kristong Jesus ay binuhay ng Diyos, kaya Diyos pa ba umano si Kristo? Una, kung Diyos daw, ito ang kanilang argumento, kung Diyos daw si Kristo, may Diyos na bumubuhay sa katawan ni Kristo. So kung binuhay siya sa Diyos, at kung Diyos si Kristo, dalawa na ang Diyos. At kung Diyos daw umano si Kristo, ang tanong, sino ba umano ang bubuhayin ni Kristo? Kung Diyos siya. Yon ang kadalasang argumento din na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo kahit sa mga ministro. Batay sa talata sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 32. Kaya, paano ninyo sasagutin itong argumento ng mga ngaral sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo gamit ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 32, mga kapatid? Una, tandaan natin, yung talata na ginagamit nila, di tayo tutol. Gawa Kapitulo 2, 32. Diyos lang ang binanggit sa naturang talata. Pero hindi binanggit kung sinong persona ang tinutukoy na bubuhay sa kanyang katawan na namatay ng ipako sa cross. So, ating tatanungin ang mga ministro ni Felix Manalo. Sino bang persona ng nag-iisang Diyos ang bumuhay sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo gamit ang banal na kasulatan? Mga kapatid, naalala niyo ba ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan Kapitulo 10, versikulo 17? Anong sabi niya? This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to let it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. Ose, napakalinaw sa naturang talata, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo may otoridad siya na bawiin, ibangon, buhayin ang kanyang katawan. Pero sabi niya, ang buhay niyang inaalay umano para sa kasangtauhan. Kaya malinaw, ang persona ng Diyos pala na iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo ang bumuhay sa katawang tao niya. Tumatawa ang mga INC. Dito, nakaanib ba? Si Kristo bumubuhay sa kanyang katawang pangtao? Biblical ba yan? Natural. Asan yan mabasa? Tingnan niyo. John chapter 2 verses 19 up to 22. Jesus answered, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews replied, "It has taken 46 years to build this temple. Are you going to raise it up again in 3 days?" But he was speaking of the temple that was his body. And when Jesus rose from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and what he had said. Napakalinaw, mga mahal na kapatid, na ang templong masisira at itatayo muli ng ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 3 araw. Hindi yung templo na tinutukoy niya na building, pero yung templong tinutukoy niya ang kanyang katawan. Nasabi niya sa 19, anong sabi niya? Destroy this temple.
nangangahulugan ang kanyang katawan, mamamatay. At yun ang pangyayari sa cross. Diyan pa lang, hinuhulaan na ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang kamatayan sa cross. Na siyang itatayo muli. Yung templo na tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang katawan, itatayong muli niya. Niya, ha? So anong ibig sabihin itatayo muli niya? Ibig sabihin, bubuhayin niya. Tapos ang 3 araw. Kaya iyan ang napakalinaw sa chapter 20, verse 22, rose from the dead, mga kapatid. Ay patungkol talaga yan sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesukristo batay sa binanggit sa talatang 19:21. Dami ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya na dala nitong mga siktang tatag lamang ng tao. Bakit? Dahil una, kulang ang kanilang kaalaman kaugnay sa tunay na pananampalataya at tunay na doktrina. So makatulong kayo, lalo na sa mga kapwa Katoliko, share ninyo ito sa ating mga kasamang Katoliko.